Ito po mga kapatid, no, atin naman pong pag-uusapan ang patungkol po dito sa isa ng mga vlogger na nakita po natin sa social media. No? Ano po yung nakita natin dito? Nagkaroon po kasi siya ng reaction sa conversion ni Brother Jared from MCGI to Catholicism. Ito pong Living Hope Ministries. Actually mga kapatid, marami na po ito siyang mga pambabatikos po sa Iglesia Katolika at minsan na rin po itong nating naitapik sa atin pong ating live, no? At sa pagkakataong ito, atin naman pong sasagutin itong kanya mismong statement. Kasi hindi maganda yung naging statement niya po within regard po sa mga nagdedepensa po ng simbahan, in which yun po yung mga CFD. Meron siya ditong address na ginamit, no, sa mga CFD. Pero pakinggan muna natin mga kapatid, mga kaibigan, ang videong ito, no, at bigyan po natin ito ng reaction sa sa pagkakataong ito. Titingnan natin po, no, mga kapatid, mga kaibigan, kung ano nga po ba, no, ano nga po ba talaga ang dahilan bakit nga ba na nasasabi niya ang bagay na ito. Yan. So, pakinggan po natin mabuti ang kanya pong statement dito. Isang member ng NCGI o ni Kelo Soriano pagkatapos ng debate sa mga CFD. Sa Katoliko, watch this video. So, ano yung mga realization mo, bro? Ngayong Katoliko ka na, bumalik ka na sa tunay na simbahan. Ayun po, Father Darin, nakakagalak po sa kalooban. Mm-mm. Iba talaga yung Father Darin, yung pakiramdam kumbaga nawala yung puot sa puso. Dahil sa protestante ka pa, grabe yung puot. Opo, Lalo yung galit. Ayan. So, napakinggan po natin mga kapatid ang interview po ni Father Darwin Gitgano dito po kay Brother Jared Almazora. At alam naman po nating lahat kung gaano siya kaano po yung ways kung paano po siya na bumabato ng mga argumento noong siya po ay nasa MCGI o nasa sa protestante pa po siya mga kapatid. Kaya nga binigay po ni Brother Jared yung kanyang testimony nung time na hindi pa siya, no, naanib o nabalik po sa Iglesia Katolika, natatag ng Panginoong Jesucristong simbahan, na nag-iisang tinatag ng Panginoong Jesucristong simbahan, ay yun, puno ng puot ang kanyang puso. Gusto niya talagang patumbahin ang Iglesia Katolika. Pakinggan natin ng pagpapatuloy po mga kapatid. Para yung Katolik ay patungo na sa impyerno. Okay, no? Sisig ko sila. So, kailangan kong lilibatiin yung mga tao. Sabi mo sa akin, ano yung sinasabi mo? Hindi ako galit sa iyo, personal father. Galit ako sa turo mo. At naintindihan ko naman dahil yun ang katotohanan mo. Yung level of truth na nalalaman mo sa panahon na yon, yun talaga. No? Yung nasa convinced ka eh. In the first Ayan, ito na. So, ito po mga kapatid dahil mismo sa conversion story and interview ni Father Darwin Gitgano, ito pong kaibigan natin na may-ari po ng Living Hope Ministries, nagkaroon po siya ng komento na kung saan po mga kapatid, kung papakinggan po natin mabuti, ay talagang hindi maganda yung naging komento niya po. Ano po ito? place, kung puno ka ng galit at puot while debating them, mali na yung intention mo. Instead of awa at pagmamahal, sana yung nararamdaman mo sa kanila dahil naligaw sila ng landas. Bakit puot yung nararamdaman mo? Ganito yung mangyayari if we are not rooted in Christ. That's why we must cultivate our close relationship sa Panginoong Hesukristo. At isa pa po mga kapatid, wala tayong tutol na dapat walang hatred yung ating puso. But then, kung nakikinig sana itong may-ari po, no, ng Facebook page na Living Hope Ministries, ng buong testimony ni Brother Jared, sana ay nakaunawa po siya. Yan ay kung nakikinig siya. At kung open-minded po siya.
Pero kung hindi siya nakikinig at close-minded, hindi talaga niya mauunawaan ang testimony po ni Brother Jared. Why? Kung titingnan po natin yung Biblia, babasahin po natin yung buhay ni San Pablo. Di ba? Puno din ng hatred yung puso ni San Pablo diyan, na sa kanyang palagay ay ito na talaga yung katotohanan. Dapat, no, ipinakulong at marami siyang kasamaang ginawa sa mga Katoliko noon. Pero anong nangyari kay San Pablo? Naging Katoliko pa rin. Oh? Sa kabila ng pagtulisan niya sa Iglesia Katolika, naging Katoliko pa rin si San Pablo. Ito yung hindi po, no, pinakinggang point nitong may-ari ng Living Hope Ministries. Bakit po? Ganito kasi yung kanyang comment. If all we have is just head knowledge at wala tayong intimate relationship sa ating Panginoong Isukristo, Ito na, papasok na yung teaching o turo ng born again, intimate relationship. Well, ang intimate relationship ay hindi po yan nakukuha sa peking simbahan na itinatag lamang ng tao. Intimate relationship with God, honest to goodness, at pasensya na, sasabihin ko to direct to the point, ay hindi talaga yan makukuha sa iglesyang peke na itinatag lamang ng tao. Saan po makukuha yan? Sa tunay na iglesia na tinatag mismo ng Panginoong Jesucristo. at wala rin tayong intimacy sa Word of God, ganito yung mangyayari sa atin. Sabihin niya pa na si Brother Jared daw, mga kapatid, ay wala daw intimacy sa Word of God. Baka sabihin niya na, hindi ko naman sinabi si Jared. Sino ba yung pinag-uusapan? Naku, napakahina naman ng kukote ng isang taong nakikinig sa sinasabi, tapos yung may paksakan ng inilalatag, tapos hindi pa nauunawaan na yun ay patungkol sa isang taong ganyan nga, yan nga yung pinapakita mo. See? Walang intimacy sa Word of God. Pero kung napapakinggan niya po si Brother Jared, mga kapatid, every time Brother Jared will speak, may mga supporting verses po. No? So siya nga nagsasalita lang, wala nga kahit na kapitulo, bersikulo sa pagsasalita niya, minsan lang siya gumamit. So nasan yung intimacy of Word of God yan? Kung atin pong strictuhin yung kanyang word na ginamit, intimacy of the Word of God. If kakasaka sa isang debate at yung intention mo gusto mo lang patunayan yung sarili mo, huwag ka na lang magdebate. Ayan. So, tama naman yung punto na kung kakasaka sa debate na ang intention mo lang ay patunayan yung sarili mo, pero hindi naman ganoon ang intention ni Brother Jared. Yan. Sa may-ari po nito, no, kung makarating man ito sa Living Hope Ministries, may-ari po ng gumawa ng commentary video niya sa testimony po ni Brother Jared sa interview ni Father Darwin. So sana talaga ay mapagnilayan din po ito. No? Yung mga salita na binibitawan niya po, no? Sana ay makita niya rin kung ano nga ba yung pinakadahilan bakit si Brother Jared ay na-convert sa Catholic. Hindi po na ipinahahambog niya ang kanyang sarili. Ang pinaka main reason doon, nakapagdebate siya para sa katotohanan. That's the reality. That's according directly to Brother Jared. Kasi si Brother Jared naman yung subject dito, so dapat si Brother Jared ang mabigay talaga ng tamang konsepto. Siya, si Brother Jared mismo, ay nakipagdebate hindi para ipahambog ang kanyang sarili, kundi para sa katotohanan. Pero ito po, mga kapatid, mga kaibigan, dahil trending na nga si Brother Jared, no, pag mag-search tayo sa social media, Facebook, YouTube, nagtitrend talaga si Brother Jared. Sinakyan po nitong Living Hope Ministries. At may dala pa siya dito, no, mamaya na paninira po sa Iglesia Katolika. Ito yung nakakalungkot isipin. Nakakalungkot isipin daw, mga kapatid. Well, actually, nakakalungkot isipin lang ito kung iniisip mo lang na ikaw mismo ay makikipagdebate ka para sa sarili mo lang. But again, Brother Jared did not do that. Okay? Did not do that. Anong ginawa po ni Brother Jared? Sabi niya, ayon sa kanyang testimony,
Kasi siya naman yung subject dito again, siya po ay nakipagdebate for the truth. And when he was found the truth, no, hindi niya na po sinayang yung panahon. He embraced the truth. And according to John chapter 8 verse 32, the truth will set you free. Naging malaya po si Brother Jared sa katotohanan. Dahil yung kasinungalingang bumabalot sa kanya ay nagpalaya sa kanya. Kaya the truth will set you free. See? Naakala mo, Christian ka. Yun. Marami naman talaga kasi gumagamit ng word na Christian pero hindi naman talaga Kristiyano. Well in fact, mga kapatid, yung pinakatunay talagang Kristiyano ay Catholic po yun. Anyone will object me, alam ko po yun. But then, if you trace back to the history, atin pong tingnan yung history, sino ba talaga yung totoong Christian? Kasi i-trace po natin yung history ng Catholicism. Catholicism started that Jesus Christ found His church through Saint Peter. Even though the New Book of Knowledge page, volume 16, page 287, makikita po natin mga kapatid at mga kaibigan, that the Catholic Church was founded by Jesus Christ. So yun yung napakalinaw po dito. Pero, ano kaya ang nasa sa isip nitong vlogger ng Living Hope Ministries po mga kapatid? Pala, you are false convert. Yan. Ang kanya pong statement sa pagka-convert po ni Brother Jared, naging false convert daw. Ibig sabihin, naging false Christian daw si Brother Jared mga kapatid. Pero hindi po ganoon yung totoo. Yung nagsasabi po na we are born again Christian, nako, trace back to the history. Sino ba ang nagtatag ng inyong samahan? Trace back to the history. Makikita po natin, kahit na i-search natin, who is the founder of born again? Tingnan natin. Kasi masasabihin nila, hindi naman yan hindi naman yan simbahan. Pero yung reality, hindi po natin pwedeng i-deny. So, the term born again Christian, kahit sa born again Christian pala ito mga kapatid, tingnan natin, the term born again Christian originated from the Bible. Kinuha lang sa Bible, and the phrase became popular in the 1960s. So, yan po mga kapatid, ay kinuha lang, it been quoted to the Bible but was been popularized in 1960. See? So, sino talaga yung pinakaunang gumamit talaga nito? The phrase became popular in conservative Protestant circles in the 1930s and 1940s. So, mga conservative Protestante pala ang gumagamit po mga kapatid ng born again Christian. In the year 1950s naman po mga kapatid, Evangelist Bill Bright founded Campus Crusade for Christ, which embraced the term born again Christian. In the year 1960s naman po, si Billy Graham began using the phrase born again more frequently in his ministry. Ito yung naging sikat po sa ating pong aaralan yung born again, na term. So si Billy Graham. But then, before of that mga kapatid pala, yung mga conservative Protestant in the year 1930s up to the 1940s, sila pala mga kapatid yung talagang nagpa-popularize ng term na born again. In the year 1950 again, yung evangelist na si Bill Bright, nagtayo po siya ng Campus Crusade for Christ which embraced the term born again. In the year 1960s na po mga kapatid, maraming evolution na nangyari po sa paggamit ng term na born again. Bakit po natin ating pong pinag-uusapan ito? Kasi, it is now referring naman po na hindi daw totoong Kristiyano, false Christian daw yung pagka-convert ni Brother Jared. Well, in fact, mga kapatid, mali po siya. Kasi, yun ang sasabihin ng isang taong hindi nag-aaral ng history. Kasi yung totoong Kristiyano mga kapatid, ay yung Katoliko talaga, which is founded by our Lord Jesus Christ.
Oh. Akala mo, dahil marunong ka sa Bible, marami kang nalalaman na verses, i-Christian na ka. Oh, i-Christian na ka daw, no? Akala mo dahil marunong kang ng mga marami kang nalalaman sa Bible, marami kang nalalamang verses, i-Christian na ka. Yun yung sabi niyo po nitong kaibigan natin na Living Hope Ministries owner. Ewan ko lang, sana ay walang halong inggit yung kanyang pagsasabi. Kasi si Brother Jared ay nakakapag-cite ng mga biblical verses. Sana walang halong pag-iinggit o inggit po yung kanyang sinabi. Wala ka palang fruit dahil puot at galit yung nararamdaman mo. These people, Eto mga kapatid, I would like to think of this and analyze those words na lumabas po sa kanyang bibig, no? At tingnan natin sa kanyang konsepto niya, kanyang pananalita, hindi ba ito tutugma sa kanya? Yung sinasabi niyang puot lang daw, yung nasa sa puso. No? Okay. Kasi mga kapatid, if we say paninira, ano po yung nagiging main reason bakit po may taong naninira? Pwede bang manira ang isang tao na wala siyang galit o wala siyang puot sa kanyang kapwa? Ayan. Diyan pa lang po mga kapatid, makakapag-isip na po tayo ng mabuti. Kasi siya mismo, no, sisiraan niya mismo at hindi sinisiraan niya talaga. Kasi kanyang inilatag, kanyang kinomentahan yung conversion story ni Brother Jared na in-interview mismo si Brother Jared ni Father Darwin, no? Kanya pang sinisiraan ito. So ano yung tawag natin diyan mga kapatid? Hindi po ba yan paninira? Yung naninira po ba hindi wala ba yang puot o galit? Kayo na pong bahalang mag-isip diyan mga kapatid mga CFD, mga Catholic Faith Defender. Ayan mention niya, mga CFD, mga Catholic Faith Defender, ano daw? These people has been deceived. These people has been deceived. Naloko daw mga taong ito. Tapos, Kaya deception din yung tinuturo nila. kaya deception din. Panloloko din daw, mga kapatid, ang tinuturo ng mga CFD. Papayag ba kayo ngayon na narinig nyo sa bunganga po, nitong Living Hope Ministries, na tayong mga nagdedepensa ng Iglesia Katolikang pananampalataya, ang tinuturo natin ay panloloko? Deception daw mga kapatid, mga kaibigan? Ano kayang right nito? Baka wala itong right, no? Baka left lang. Ano kayang right nito para sabihin na ang tinuturo ng nagdedepensa sa pananampalatayang Katoliko ay deception ay tinuturo? Ano kaya yung ebidensya niya? Ano kaya yung patunay niya na deception? These people are close-minded and Kasi daw these people are close-minded. No? Sino kaya mga kapatid ang taong close-minded? Yung taong kumuha ng part of the conversion story ni Brother Jared, hindi tinapos nga halatang hindi tinapos, tapos nagbigay ng conclusion, hindi tapos. Tapos mali-mali pa ang kanyang statement. Sino po yung close-minded? Yung hindi marunong umunawa sa conversion story ni Brother Jared, o yung taong talagang inuunawa, tinatapos talaga para maunawaan ang conversion story ni Brother Jared? Sino kaya, mga kapatid, yung totoong close-minded? there is no amount of evidence ang maka-convince nila na mag-repent. There is no amount of evidence na mga kapatid, ang mga na-convince nila na mag-repent. There is no amount. Ano ang purpose ng sorry ni Brother Jared? Hindi po ba yun for repentance? Anong klaseng utak yan? Hindi po ba for repentance yung sabi ni Brother Jared na Father, sorry po, sorry po sa lahat ng mga hindi po ba yan act of repentance? Ito po mga kapatid, isipin po natin mabuti at maigi. Hindi po ba yan act of repentance yung ginawa ni Brother Jared? Yung pagsusori niya. Ano pa kaya yung gustong gawin
o gustong palitawin itong Living Hope Ministries, mga kapatid, na gawin ni Brother Jared. Oh, even though may video pa, no, may video pa, sabi ni Brother Jared, napakinggan ko rin ito, na he will never be like Denmar Santiago. He has the promise to God and to the Holy Spirit that he will die a Catholic. See? Bakit? Oh. Bakit ginawa ni Brother Jared yon? Tapos sasabihin niya, yung conversion daw ni Brother Jared is a false Christian convert. False? Kaano ka kasiguradong false yun? Oh? Baka fools ka. No? Hindi po ganoon, kapatid. Kaya, bago po natin bigyan sana ng komento, sana inalam muna natin yung buong kwento. Yung buong detalye sa pagbigay ng conversion story ni Brother Jared Almazora. He was known to be sa bagay, tinagurian din siyang great debater, no? He was known na hindi po siya talaga Catholic. Hindi po siya noon na tunay na Kristiyano. But then when he found the truth at nakita niya po ito, ang katotohanan ito sa nag-iisang iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo, at anong ginawa niya? Hindi po siya nag-aksaya ng panahon ng oras. Niyakap niya ito. Kaya kung nanonood ka man ngayon, Brother Jared, no? Saludo ako, no, sa tapang mo at sa pagpursige mo na yakapin ang katotohanan. Dahil nakita mo yung katotohanan sa nag-iisang simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Hindi katulad nitong ating kaibigan, no, na sa Living Hope Ministries. Sabihan ba naman ng mga tinuturo daw ng mga CFD ay deception? No? Dahil ang CFD daw ay na-deceive. No? Wow, grabe. Paano ba yan? Na-deceive ay yung mga nagdedepensa ng Iglesia Katolika. So from St. Paul pala, ganoon. Kasi mga kapatid, ganito, pakinggan natin siya. Only if the Holy Spirit will convict them. Oh, only if the Holy Spirit. Kaya nga, sabi ni Brother Jared, kung nakikinig ka lamang sana, sabi ni Brother Jared, I also promise to the Holy Spirit. Kung nakikinig ka lamang sana, kaya lang hindi eh. So, sino yung totoong close-minded? Yung nakikinig sa buong kwento o ang nagchichismis lamang sa maikling kwento? See? Kaya let's pray for them. Instead na mag-debate, instead na Ito to, let's pray for them daw. Instead na mag-debate, ito, against po siya sa pagdebate. mag-argument ka sa kanila, why not pray for them? Diyos lang ang may kakayanan na magbago sa kanila. All we have to do is to tell the truth and show love. Show the Christ-like character sa kanila. Ayan. Kaya nga, tama talaga mga kapatid, no? Kasi sabi niya po, no? Against po siya kasi sa debate, eh. Kaya tama ang sinasabi din sa Biblia na ito po ay salita galing kay San Pedro. Ano po yung salitang galing kay San Pedro, mga kapatid? Ganito po. Basahin natin. Atin pong unawaing mabuti at sana ay hindi ito mawala sa atin. Ito, sabi po ni San Pedro, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo. Ayan, binigyang pagkakataon para maligtas. Pero, mind this, mga kapatid, iyan ang isinulat sa inyo ng ating kapatid na si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Si San Pablo po may karunungang kaloob ng Diyos. At sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May mga paalala si San Pablo dito, mga kapatid. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. Kaya nagbabasa ng Biblia, hindi nakakaunawa. See?
Mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Yung mga mangmang pala at magugulong pag-iisip, sabi na San Pedro, ganun din ang ginagawa nila sa iba pang kasulatan. Kaya nga, misquoted, mga kapatid. Mali yung pagkakagamit ng talata sa Biblia. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. So malinaw mga kapatid. Bakit ko po sinite muna ito? Kasi si San Pablo po mga kapatid, hindi po siya against sa pakikipagdebate. Bakit po? Ganito po kasi ang kanyang ginagawa, no? At ginawa niya talaga ito sa Gawa ng mga Apostoles 17:17. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos at sa mga sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Ayun, nakipagpaliwanagan, nakipagdebate si San Pablo. See? Sasabihin na hindi na kailangan yan, no? Against to debate. Baka wala ka lang isasagot, kapatid. No? O kaibigan na may-ari po ng Living Hope Ministries. Ayan, siraan ba naman mga kapatid at mga kaibigan ang Iglesia Katolika na sabi niya, ayon sa kanya, no, ay deceiver daw. No? Deceiver daw. No? Nanluloko daw yung mga CFD. Naloko daw yung mga CFD. That is why, ayon po sa kanya, na panluloko rin ang itinuturo. Naku mga kapatid, papayag ba kayo na ganyan-ganyan nilang tayo? So, hindi po tayo dapat papayag sa ganyan. Kaya, patuloy po natin ang depensahan ang pananampalatayang Katoliko kahit saan man ito humantong mga kapatid. Kasi may promise yung ating Panginoon, I will be with you forever. See? No? Sasama at sasama ang Panginoong Hesus sa atin. Kaya sabi din po sa libro ng Sirach 4:28, fight for the truth until the end and the Lord will fight for you. So, ipaglaban natin ang katotohanan hanggang kamatayan dahil ang Diyos mismo ang tutulong sa atin na ipaglaban ito.